Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tensyonado ang mga na-record na video at audio na paghati ng supply sa Ayungin Shoal. Kabilang ang 3 beses na radio challenge ng China. Mapapanood din ang pagbuntot ng malalaki nilang barko sa supply ship ng Pilipinas at paghinto pa mismo sa harapan ng isang barko ng Coast Guard. May video rin ng pagbukas sa water cannon ng China na bagamat walang tinira ay paninindak daw ayon sa AFP Chief. At yan po ang sanib-puwersang tinutukan ni June Veneracion at Chino Gaston. Bago makarating sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa mga tropa sa nakasadsad na BRP Sierra Madre, 3 beses daw nag-radio challenge ang China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Maririnig yan sa videong ito mula sa BRP Cabra na kuha ng Agence France Presse. China has indisputable sovereignty over the Nanshan Islands, including Ren'ai Reef and its adjacent waters since ancient times. Ganito rin ang nakuhang babala ng BRP Sandingan. Sinagot yan ng Philippine Coast Guard sa videong ito nakuha ng PTV. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan MRRV 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Nangyari yan sa bandang Sabina Shoal na nasa 248 kilometers mula sa Palawan at bago makarating sa Ayungin Shoal na nasa 315 kilometers mula sa Palawan, mga lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. In the spirit of humanism, we only permit your ship carrying food and other necessary living materials and rotating personnel without construction materials to the illegally grounded vessel. Over. Matatandang umaalma ang China sa pagdadala ng construction materials para sa pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre, ang nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost doon ng Pilipinas. Pero giit ng ating Coast Guard, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your action will affect Philippine-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. Pero maliban sa mismong mga bangkang may dala ng supply, walang ibang gustong padaanin ng China sa baybanta. Government vessels are not allowed to enter. To avoid miscalculations, leave and keep far off. Otherwise, you bear full responsibility for all the consequences. Sabi ng PCG, para wag magkabanggaan, you are requested to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Kaya mistulang nakipagpatintero na naman ang mga barko ng PCG at mga ini-escortan nilang supply ships sa mga barko ng China Coast Guard. Sa kuhang ito ng Agence France Presse, makikita ang pagbuntot ng malaking barko ng China Coast Guard sa maliit na supply ship. Sa ilang pagkakataon, makikita ring tumatawid ang mga barko ng China sa daanan ng barko ng Philippine Coast Guard. At sa isang punto, huminto pa mismo sa harapan ng PCG ship. Sabi ni Coast Guard Commodore J. Tariela, kapuna-po ng mas maliliit ng barko ang humarang sa resupply mission ngayon. The David and Goliath optics. Every time we capture that photo, they are being widely condemned in different parts of the globe. So they now modified their style. They deployed smaller vessels. Habang nangyayari ang lahat na ito, kapuna-puna naman na umaaligid ang eroplanong ito na may nakalagay na Navy. Ayon sa AFP TV, isa itong P-8 Poseidon plane ng US Navy. Kalauna nakalusot na ang 2 resupply ships ng Pilipinas, kaya tagumpay na nahatiran ng supply at nakapagpalit ng mga nakadestinong sundalo sa BRP Sierra Madre. Kinontra ng PCG ang paglalarawan ng China na pinayagan lang nila ang resupply mission sa ngalan ng humanitarianism dahil hindi naman daw ito building materials. The videos and the photos are telling that there's no humanitarian consideration or humanist consideration that they have extended. They are willing to block the resupply boats of the Philippine government. Ipinaubaya naman ng PCG sa AFP ang investigasyon kung paano nalalaman ng China kung ano ang laman ng mga resupply ships na nasa operational control ng AFP Western Command. Sir, nag-activate na ng water cannon si Mike 305, sir. Nag-activate na ng water cannon. Sa video naman na ito na mula kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.,
Makikita na pinagana ng isang China Coast Guard ship ang mga water cannon nito. Hindi man ito ibinuga sa mga barko ng Pilipinas. Sabi ni Bronner, matuturing na paninindak ito. We can say that they were flexing their muscles. No? Parang pinapakita nila na nandito kami at ready kaming gamitin itong mga water cannons. Pinabulaan na naman ni Bronner na nagtagumpay ang misyon dahil may naging usapan sa China. We don't need to make arrangements or even ask permission from them because unang-una, yung barko na yan is a commissioned ship of the Philippine Navy. Ang mga civilian ship na Onaiza May 1 and 2 ang may karga ng supply sa dinala sa BRP Sierra Madre. Sila rin ang nakaranas ng pang-water cannon noong August 5. Sabi ni Bronner, pwede naman daw nilang gamitin ang mga barko ng Philippine Navy sa ganitong misyon. Pero sa ngayon, hindi muna natin ginagawa para lang hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Ligtas ding nakabalik sa Palawan ang dalawang barkong tagumpay na naghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre. Ang masayang pagsalubong sa kanila. Silipin sa live na pagtutok ni Joseph Morong mula sa Palawan. Joseph? Mel, masaya yung naging pagsalubong pero seryoso si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos nang sagutin niya yung giit ng China na naging makatao lamang ito kaya pinayagan yung resupply mission. Mag-aalauna ng hapon nang mamataan namin mula sa dagat na sakop ng Palawan ang dalawang paparating na resupply boats. Kagagaling lamang nila mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kung saan tagumpay sila nakapag-deliver kahapon ng bagong supply ng pagkain at gasolina na tatagal ng 1 buwan. Nahihatid din nila ang mga sundalong papalit sa pagbabantay sa nakasadsad na barko. Isa ito doon sa mga resupply boats na matagumpay na nakapaghatid ng mga provision doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon. Lunes pa sila umalis sa pagbabalik nila kanina, sakay nila ang ilang mga sundalong mataas ang moral. Bukod sa personal na pagbati ng mga opisyal ng Western Command, sinalubong din sila ng pizza at ice cream na merienda. Ang ilan sa mga sundalo dito kalahati ng puwersa ng Philippine Navy na naiwan sa BRP Sierra Madre. Sila yung sakay ng isa sa dalawang supply na hindi nakatawid sa Ayungin Shoal ng bombahin ng tubig ng China Coast Guard noong August 5. We're happy that they are safely back. Yan ang importante. Extra happy. Yung mga siguro yung mga mas malalaki yung smile, yung mga na-extend and finally are here. Finally makakauwi na. Ang mga sundalong nadadestino daw sa BRP Sierra Madre ay mga volunteer at buwanan ng palitan. We have enough food, water, may internet. You can watch Netflix na siguro. Ayon sa Westcom, bahagi ng administratibong trabaho ng sandatahang lakas ang pag-maintain ng nakasadsad na BRP Sierra Madre dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nasa jurisdiction natin ito base na rin sa 2016 arbitral ruling. We're staying there, we're deploying people there. Sinagot din ng Westcom ang pag-iit ng China na pinayagan lamang nila ang pagpasok ng resupply boats sa ngalan ng pagiging makatao. We don't need permission because it's yung law has already provided us the authority to exercise jurisdiction over that area. Kaya tuloy ang mga rotation at resupply mission tulad ng ginawa sa Ayungin na iginit kahapon ng Task Force for the West Philippine Sea. Mabuhay ang Pilipinas! Hula! Mel, sa katunayan at sa kasalukuyan ay may isa pa na resupply mission na tumulak kagabi lamang sa isa pang lugar na okupado rin ng Pilipinas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Tila lalo pang naging mailap ang hustisya para sa mga nawawalang sabungero. Ang nag-iisang testigo sa isang kaso, hindi na raw interesadong makipagtulungan. Ang dahilan sa aking pagtutok. Sa isang gwardyadong safe house namin na-interview noon si alias RB. Siya ang nag-iisang testigong hawak ng Special Investigation Task Group. Kaugnay ng kaso ng nawawalang 6 na sabungerong nag-derby sa Manila Arena noong January 13. Nasa tama naman ako eh. Kasi kung hindi ako tutulong sa kanila, pwede rin akong pakilaman ng kabila. Eh nandito naman po sa batas natin. Dito na lang po na dito na lang po natingin sa kanila.
Nakita raw niya kung paano dinukot ng mga umunoy gwardya ng sabungan ng mga biktima. Magkakasabay pong nakakuha, 4 Si Marlon Bakay, si Mark Joseph Velasco, tapos Rondel Cristorum, tapos Roel Gomez. Si John Claude at saka si James Bakay, hindi ko po yung nakita kung saan kinuha. Basta nung nakita ko na lang, isinasakay na sila ron sa van. Malaking tulong daw sana sa kaso ang testigong si RV. Pero pagkatapos daw na iatras ng ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ang inihain nilang kaso nitong nakalipas na mga linggo, ang testigong si RV ayaw na rin daw tumestigo sa ibang kaso. Nakarating na raw kay Senador Bato de la Rosa ito at kanina kinumpirma rin ng isang mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News na hindi na rin daw interesadong makipagtulungan sa kaso si RV. Ang iba pa sa kanak ng mga nawawalang sabungero, lalong ikinalungkot ang mga development na ito sa kaso. Parang nawawalan na rin kami ng pag-asa po. Hindi na po namin alam kung sino na yung totoo namin kakampi at makakatulong. Pero kami po, tutuloy pa rin po naman kaming lalaban hanggat may nakikita po kami na kahit katiting na pag-asa. Tiwala lang po talaga sa Panginoon natin. Hindi po kami atras, sir. Tuloy pa rin po yung laban namin. Hindi po namin kailangan yung pera nila. Alam po namin mayayaman sila, kaya nilang tapanan lahat ng pera. Kahit naman daw po umatras na daw po yung mga family nung sa case number 1. Tuloy pa rin naman daw po yung kaso. Yung parang proposal nila para sa dismissal ng kaso, hindi pa rin daw yung honor ng judge yun. Humihiling sila na makadialogo sana si Senador de la Rosa para sumangguni sa pangyayaring ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sinagot ng DepEd ang mga panukalang ibalik sa Hunyo ang pasukan. Hindi raw yan basta-basta at aabutin ng taon para maibalik ang dating school calendar. Kung gaano katagal sa pagtutok po ni Sandra Aguinaldo. Sa August 29 na ang simula ng pasukan, pero sa Senado, pinag-usapan ang posibilidad na ibalik ang school calendar sa dati, yung magsisimula ang pasukan ng Hunyo at matatapos ng Abril ng susunod na taon. Matatanda ang ginawang Agosto ang pasukan noong 2020 dahil sa pandemya, pero hindi raw ito basta maibabalik sa dati, ayon sa Department of Education. Marami talagang may gusto, Mr. Chair, pero yung kaagad na ibalik natin doon, ang daming mga dapat i-consider na factors. Paliwanag ng DepEd, sa kasalukuyang school calendar, matatapos ang klase sa June 14, 2024. Kung ibabalik sa dati na June ang pasukan, hindi na makakapag-break ng 2 buwan ang mga estudyante at guro. Malaking konsiderasyon din daw ang lagay ng panahon, kaya humarap din sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture ang Pag-asa. Sa pag-aaral ng Pag-asa, sa ilalim ng bagong school calendar, mas kaunti ang school days na maaapektuhan ng pag-ulan. Mas konti rin daw ang makakanselang klase dahil sa bagyo. You can see that June, July, August has the most number of tropical cyclone. And most of the tropical cyclone are in the northern part of the country. Ang problema, kapag Agosto ang pasukan, umaabot sa tag-init ang mga klase kaya nahihirapan din ang mga estudyante at guro. Sa ngayon, ayon sa DepEd, posibleng abutin ng 5 taon ang dahan-dahang pag-a-adjust ng araw ng pasukan hanggang makabalik sa dati. Tinalakay din sa pagdinig ang problema ng pagkabansot, kulang sa timbang at malnourished na mga bata. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, nasa 2.8 million na batang edad 6 hanggang 10 taon ang bansot, 2.7 million ang underweight at 1 million ang malnourished. That's quite a significant number and a concerning number. And the reason why I bring this up is we all know, no? A hungry child will not learn. Palalawakin daw naman ng DepEd ang feeding program, kaya rin mas malaking budget ang hinihingi nila para dito sa 2024. Ayon din sa DepEd, 159,000 ang kulang na classroom sa bansa. Kasama na rito ang 440 classrooms na nasira ng bagyo at iba pang sakuna. Pero dahil sa kakulangan ng pondo, mahigit 7,000 classroom lang ang maitatayo ngayong taon. Isang aksyong pinag-aaralan ng DepEd ay ang pagpapalawak ng Senior High School Voucher Program kung saan mabibigyan ng subsidy o tulong ang mga karapat-dapat na estudyante sa private schools. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pinoproseso na po ang pagpapalaya sa mga inmate na edad 70 pataas
Kabilang ang itinuturing na pinakamatandang PDL sa bansa na 100 taon na. Ang sitwasyon niya at iba pa, alamin sa eksklusibong pagtutok ni Salima Refran. Siksikan at tabi-tabing natutulog sa lapag. Ganito magpahinga ang mga babaeng PDL ng Therapeutic Community Dorm ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ang dorm na may 110 na kama lang, tinutuluyan ng 331 na PDL. Ang iba nga, hanggang sa may hagdanan na natutulog. Mas maayos ng kaunti ang sitwasyon sa Dorm 10. Walang natutulog sa lapag, pero may ilan na nagtatabi sa isang kama. 194 ang PDL dito. 66 sa kanila, mga matatanda. Isa sa kanila si Mamang, 100 taong gulang. Siya ang tinuturing na pinakamatandang PDL sa bansa. Hindi na makalakad, hirap na makakita at mahina na ang pandinig. Pagbebenta ng droga noong 2012 ang dahilan kung bakit siya nakakulong sa maximum security compound. Gusto ko na po anak para makita ko na makapiling ko ng mga mahal sa buhay na matagal ko na silang hindi nakita. Mga kabrigada na ang kumakalinga sa kanya. Dadasal po kami lahat talaga na sana sa ganitong mga edad po, sana mapalaya na po ng presidente natin. Hindi naman po lahat ng nakakulong is may kasalanan. At hindi naman po lahat ng nakakulong is masama. May mga pagbabago din naman po yan. Bukod kay Mamang, mahigit 300 pa ang mga elderly o edad 70 pataas sa 3,286 na PDLs sa CIW. 15 naman ang terminally ill o may mga malubhang karamdaman. Pinoproseso na raw ang mga papel nila paakyat ng Bureau of Pardons and Parole. So gusto po namin silang palayain, kaso nga lang meron po tayong prosesong sinusunod. Marami kasi dyan pumapasok sa CIW or sa Bureau of Corrections na matanda na. Tapos yung penalty nila ay life, reclusion, tapos meron tayong heinous crime law. Hindi po talaga ganun kadali mag-process ng documents. Ganito rin ang sitwasyon sa Bilibid. Sa datos ng Bureau of Corrections, halos 2,000 ang edad 70 pataas ang binabantayan dahil sa kanilang mga karamdaman. Kung ang Justice Secretary ang tatanungin, payag siyang palayain na ang mga matatanda, pero may limitasyon. Huwag lang siya sexually oriented crime. Yun po yung hindi natin pwedeng pakawalan kasi salo to talaga at hindi mo pwedeng pauwiin sa bahay kung saan sila nagkasala. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Umarap kanina sa preliminary investigation ang isang saksi kaugnay ng pagmamalupit sa kasambahay na si LV Vergara. Dati raw siyang delivery boy ng mga amo ni Nanay LV. Kwento niya, minsan nang nagpasaklolo sa kanya ang biktima nang makita niya itong umiiyak at sumusuka ng dugo. Maski raw kasi siya nakatanggap ng masasakit na salita at pinagbantaang papatayin daw ng mag-asawa kaya siya tumakas. Wala si Nanay LV sa pagdinig at hindi rin humarap ang dati niyang mga amo. Ayon sa Philippine Legal Justice Center, nag-request daw ang mag-asawa ng motion for extension na kinatigan ng piskalya ng 10 araw. Magandang gabi mga kapuso, maging handa po dahil ayon sa Pag-asa, posibleng magkabagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Huling namataan ang minomonitor na low pressure area sa layong 445 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Sabi ng Pag-asa, tumaas ang tsansa nitong lumakas at mabuo bilang isang ganap na bagyo. At kung sakali mang matuloy yan, tatawagin itong bagyong Goring. Patuloy nating aantabayanan ng updates tungkol sa sama ng panahon. Pero yung bagyo naman na nasa labas ng PAR, nakita sa layong 3,060 kilometers silangan ng Northern Luzon. Wala yang epekto at maliit ang posibilidad na tumbukin ang ating bansa. Mga kapuso, ang trough o extension ng LPA sa loob ng PAR, habagat at localized thunderstorms pa rin ang magdudulot ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Pagsapit ng hapon, malaking bahagi na ng Northern at Central Luzon ang uulanin. May malalakas na pag-ulan sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Gaya ng nangyari sa Mountain Province kung saan may gumuhong lupa na may kasamang mga bato.
Humambalang yan sa kalsada pero agad namang rumisponde ang lokal na pamahalaan at nagsagawa ng clearing operation. Samantala sa Metro Manila, make sure na may dalang payong o kapote kung may lakad bukas dahil mataas pa rin ang tsansa ng ulan, lalo na sa hapon o sa gabi. Para naman sa mga taga Visayas, umaga po bukas may kalat-kalat na ulan sa Western at Central Visayas. Pagdating ng hapon, uulanin na rin ang mas marami pang lugar kabilang na dyan ang Samar at Leyte provinces. Sa mga taga Mindanao, bago magtanghali, bukas ay unti-unti ng uulan dyan. Magtutuloy-tuloy ito sa hapon at halos buong Mindanao na ang makakaranas ng pag-ulan. Malaki ang posibilidad ng heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soxargen. Mag-ingat ho mga kapuso. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan, anuman ang panahon. Sa gitna ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, sinabi ng Philippine Ambassador to the United States na planchado na ang plano para sa joint patrols kasama ang Amerika at iba pang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Habang nakikipagpatintero sa China Coast Guard ang mga barkong bahagi ng resupply mission patungong Ayungin Shoal, kapuna-puna ang umaaligid na eroplanong ito. Ayon sa AFP-TV, isa itong P-8 Poseidon plane ng US Navy. Pero nang tanungin ng US Embassy sa Pilipinas kung ano ang misyon ng sinasabing US Navy plane sa paligid ng Ayungin Shoal, hindi nagbigay ng detalye ang kanilang tagapagsalita. Pero anuman daw ang military activities ng Amerika ay may koordinasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, minomonitor daw ng Amerika ang isinagawang resupply mission via satellite. Sabi pa niya, nakaplansya na raw ang plano para sa hinihintay na joint patrols sa West Philippine Sea. The United States has already prepared the plan as far as the participation of the United States. That's the information that they are just waiting now for our national defense to give the go signal, or if there's any new conditions or terms of engagement, so to speak. Pero di lang daw Amerika ang kausap ngayon ng Pilipinas para sa joint patrol operations. We're also talking to Japan, we're also talking to South Korea, and now we're even engaging our conversation with Vietnam, who is also a claimant, but at the same time, they would like to be able to resolve issues surrounding this area as peacefully as possible. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga insidenteng tulad ng pangaharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas may iwasan daw kapag nabalangkas na ang Code of Conduct sa South China Sea na mahigit 20 taon nang pinag-uusapan. Ayon sa DFA, umaasa ang Pilipinas na lahat ng kalahok sa negosasyon ay makikipag-usap na may tapat na hangarin para makabuo ng makabuluhang pag-uusap. Ganyan din daw ang nais ng China ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xidian. At ang COC daw na mabubuo, umaasa silang naaayon sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. China is ready to work with ASEAN countries to accelerate the negotiation on a code of conduct at an early date. Good news daw ito kung totoo ayon kay Romualdez. Pero action speaks louder than words. If they seriously want to be able to talk to us and recognizing the arbitral award and recognizing our territorial waters, then we have something to talk about. But if they keep on pushing us and telling us that it's not yours, it is ours, and we have to ask permission from them, then there's nothing to talk about. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Lalo pong tumitindi ang epekto ng mga bagyo sa Baguio. Lalo't 70% ng lungsod ay landslide prone. Pero lalala pa lalo yan dahil sa nagbabagong klima na nakaapekto na rin sa pamumukadkad ng kanilang flower industry. Sa pagbabalik po ng ating climate change series, sasalang ang mga ulat mula sa GMA Integrated News Weather Center. Unahin po natin ang special report ni Katrina Son. Isa ito sa tumatak na imahe sa pananalasa ng Bagyong Egay, ang bahay na yan sa Baguio City.
biglang gumuho. Bunsod ng paglambot ng lupang dala ng walang tigil na pag-ulan noon. At kahit nasa kabundukan ang lungsod ng Baguio, hindi ito nakaligtas sa mga pagbaha. Ang ibinagsak kasing ulan ng bagyong Egay sa Baguio sa loob ng 3 araw, umabot sa mahigit 740 millimeters. Katumbas na iyan ng isang buwang ulan base sa datos ng Pag-asa. Malakas din ng mga pag-ulan ang nagdulot ng landslide sa Barangay Dominican Hill, Mirador noong October 2021. Anak ko, anak ko! Si Tanya mo yan! Anak ko, hindi ko kayang sigurahin tsura mo, anak! Sinawimpala dyan ang asawa, apo at pinsan ni Mary Jo. Kaya raw kapag bumubuhos ang malakas na ulan sa City of Pines, bumabalik ang kanyang takot. Isang impact, na-trauma ako. May araw talaga na nanginginig ako pag umuulan, ma'am. Yung bugso ng ang lalakas ng patak ng ulan, nanginginig ako. Ayon sa mga eksperto, ang Baguio City raw ang isa sa nakatatanggap ng pinakamaraming ulan sa bansa. Ang problema, halos 90% ng lungsod ng Baguio ay susceptible sa landslide base sa datos ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera. Kaya ang mga ulan, di birong peligro ang dala. Umulan ng diretsong more than 3 days. So, siyempre, maraming maibubuhos yan na tubig, may epek yun sa lupa. Basta umakyat na yan sa mga, sabihin natin, in 1 hour at continuous yan in 24 hours. Magbantay ka na yan. Ang sinisising dahilan ng mga eksperto, kagagawan rin ng tao. Yung pagkakaroon natin ng mass extreme rainfall events ay kasama sa mga adverse impacts ng climate change. Nai-attribute ito doon sa mga human activities, kasama yung emissions natin ng greenhouse gases, and then yung land use changes, in particular yung urbanization, and then yung deforestation, kasama yun sa mga factors. Pero ang mga bundok na dapat kinatatayuan ng mga puno sa City of Pines, halos mga bahay na ang nakatayo. Wala tuloy sasalo sa mga usok ng masasakyang akyat baba sa tinaguriang summer capital ng bansa at walang sisip-sip sa malakas na buhos ng ulan. Pero di lang yan sa Baguio problema, kundi sa mga kalapit bayan nito sa Benguet. Rumagasa malalaking bato at noong 2015 sa Tuba, Benguet, ilang kilometro lang ang layo sa Baguio. Landslide din ang kumuha sa anak, manugang at apo ni Betha. Pag umuulan, naalala ko sila. Bayan na naman ang malakas na ulan. Diyos ko, yun na lang. Nagbe-pray na lang kami na parang pag may nangyayaring ganun, parang ang akala ko parang may mabawasan naman ang anak ko, ganun, o kamag-anak ko dahil sa bagyo. Hindi lang ang mga residente ang apektado dahil tuwing tag-ulan at lalo kapag may bagyo, problema ang mga landslide at rockslide sa mga pangunahing daan, kaya apektado pati ang mga biyahe. Ito ang Cannon Road, isa ito sa mga daan papunta at palabas ng lungsod ng Baguio City. Kilala nga ito dahil sa magandang tanawin nito. Ngunit, isa sa mga pinoproblema nito ay ang kaliwat kanan na landslide at rockslide. Kaya naman dun sa mga apektadong lugar ay naglagay sila ng mga rockfall netting at mga slope protection netting. Kaya lang, hindi pa rin ito kinaya. Kaya naman, ganito nga ang kinahinatnan. Sa mga landslide, may tinatawag kami, kinoconsider natin kasi yung mga human-initiated activities, kagaya ng unsystematic na development in terms of yung nagbubulldozer sila ng bundok, yung nabulldozer na lupa in terms of yung strike niya, stability niya, compare mo sa original, mas malambot siya. Kaya konting ulan lang, talagang nagla-landslide siya. Maging mga cut flower farmers dito sa Benguet ay apektado ng paiba-ibang panahon. Kasama na nga rito ang minsang nararanasan nilang tuloy-tuloy na pag-uulan. Kaya naman naapektuhan daw ang kanilang kabuhayan. Minsan marami raw silang mga produce na mga bulaklak katulad nga nito. Ngunit wala silang paraan ng pagta-transport nito. Kaya naman nalulugi sila. Last month yung yung daanan ng Kinon. Yung sasakyan naglalakad sa may river.
kasi hindi pwedeng daanan yung kalsada. At saka may time pa na nag-ground po kami, dumaan po kami sa may Marcos Highway. Ang pinangangambahan ng lungsod ng Baguio, ang lalo pang pagdami ng bubuhos na ulan sa lungsod sa mga susunod na taon. Based dun sa latest na modeling na ginawa namin with the help of our consultants from ADB, by 2032, mag-i-increase pa ang amount of rainfall by as much as 23%. So in short, it will now become a regular occurrence. That would be the normal during that time. So we need to really act fast now. Kasama sa pagtugon nila rito ang pagre-require sa mga gusali ng pagkakaroon ng mga rain harvesting facility para kahit papaano'y mabawasan ang ulan na mapupunta sa mga daluyan ng tubig. Seryoso rin ang lungsod sa pagbabantay sa kanilang mga watershed at pagdemolish sa mga illegal structures sa gitna ng paglobo ng kanilang populasyon. We found out that 2014 to 2017, that was the period rather na napakataas ang reduction ng aming forest cover and green cover. Ang reduction nun is around 52 hectares because of build-up areas. Delikado na kasi 5% na lang yung margin mo 5 points na lang yung margin mo. Paano tumataas pa yung population? Dito sa lungsod ng Baguio na ako lumaki at ang mga problemang kinakaharap ng lungsod, naranasan na namin noon at nararanasan pa rin ngayon. Hahayaan ba nating kaharapin pa rin ito ng mga susunod na henerasyon? Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Handa raw makipagtulungan ang Commission on Human Rights sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay CHR Chairperson Richard Palpal Latok, handa raw sila magbahagi ng mga ebidensyang kanilang nakalap kaugnay sa drug war dahil kinukonsidera naman itong public document. Wala daw siyang nakikitang dapat limitahang mga dokumento dahil ibinabahagi rin nila ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Wala rin daw siya nakikitang conflict kung makikipagtulungan sa ICC kahit pa iba ang posisyon ukol dito ng ehekutibo dahil may sarili naman daw silang mandato. Matatanda ang nauna ng pinaburaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtuldok ng Pilipinas sa ugnayan nito sa ICC tungkol sa issue. If the ICC will request us to help them insofar as the evidence that we have gathered doon sa mga cases naman na naimbestigahan namin, we can share it. Kasi public document naman na yan. We are an independent constitutional body and we have an independent mandate na hindi kami dependent on the directive of the President. So, wala ko nakikitang conflict. Ibinahagi ni Heart Evangelista sa kanyang bagong vlog ang ilan sa mga pinagdaanang pagsubok sa love and friendship. Despite the hardships, kamusta na kaya siya ngayon? Makichika tayo kay Nelson Canlas. I feel like everything is clean. I feel like everything has been wiped clean, everything is fresh. And really, truly, everything is really for a reason. Feels like in a calmer place daw ngayon ang international fashion icon na si Heart Evangelista sa kabila ng mga pinagdaanan niya recently. Sa latest entry ng kanyang vlog series na Adulting with Heart and Cheese, ibinahagi ni Heart ang pinagdaanan nila recently ni Senator Cheese. It's like a crime that, a name of a crime that I can't pinpoint. I mean, for my life, not necessarily you. I don't know what went wrong. No, I knew. I think I got carried away. I think I should have listened to you. Sa ngayon, better, stronger, and tighter daw sina Heart at Senator Cheese bilang couple. Sinamahan at sinuportahan pa nga recently ni Senator Cheese ang kanyang misis sa Fashion Week in Paris, France na bagong experience daw para sa senador. Na-a-apply rin daw ni Heart sa kanyang pamumuhay ang words of wisdom ng kanyang asawa. I think I got married to like a King Solomon, full of wisdom, like, oh my God. Macho pa, but really, like, I think it's part of also the age. I don't think I would ever meet anybody like Cheese. Naging vulnerable din si Heart nang mapunta ang usapan sa friendships.
Mas masakit daw para kay Hart ang friendship breakups kumpara sa romantic breakups. For me, it's painful because I never treat my friends like friends. I treat them like family. It's like I wrote all my thoughts on a diary and they just stole it. So for me, friendships are hard. At hindi lang din daw sa marriage mahalaga ang communication, kundi pati na rin sa friendships. I never believed of outgrowing people. Communication is important. It's the same with marriage. You have to be open and talk to each other. Very grateful naman daw si Hart sa buhay na meron siya. Ang #1 prayer din daw niya ay ang safety and good health ng kanyang pamilya. Take everything away, just don't take my family away. Give them good health, protect them. Yun lang. I don't need anything else. Of course, I love the jacket. I love the bagels, I love the jacket, but you can take it all away. Just don't harm my family. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.